kapag nabasa ang board mo sa paglilinis, huwag kang matakot. Basain mo lalo. Yan, labahan mo na. Katulad ng ginawa ko. Okay, yan, may ginagawa kami dito na P4 error. Ayan. So, nakanote dito is P4 error. So, ito mapapansin nyo yung unit. Kinalas ko na ito. Chinek ko na rin kanina. So, malinis yung unit natin. Mapapansin nyo, malinis. Malinis. Ayan, kinalas ko na yung board. So, ang nagiging problema niya is P4. So, ang P4 kasi is usually nadidetect niya is overheat or may problema ang board. Ayan, so in-observe ko kanina, hindi naman natin napalabas kagad yung P4 dahil siguro medyo matagal. So ang gagawin natin solusyon muna ngayon. So hindi muna tayo nagpalit ng board or nagkalikot ng board. So ang first step na ginagawa natin, pinapasok ko muna siya sa general cleaning. So ito, pagka-check ko sa loob, so makikita nyo yung loob. Wala akong cameraman eh. Ayan o. So makikita nyo, napakakapal ng dumi. Ayun. So kahit na nakita natin malinis yung appearance niya, malinis yung evaporator, pero yung condenser na napansin ko, ayan o, napakakapal ng dumi pa. And napansin ko na kagad sa kanya yung buga ng condenser is mahina ang buga. So sa init ng panahon natin ngayon, so hindi natin siya makuhanan ng maayos na lamig dahil sa sobrang init ng panahon. Kaya importante na malinis ang ating mga aircon. Ayan. Okay. So lilinisan natin siya ngayon muna. So i-proceed muna natin sa cleaning bago yung final na troubleshooting natin and observation. So hindi tayo pwedeng mag-proceed muna kagad or magkalikot ng board kung ang aircon is tiningnan natin na ganito kadumi. Ayan, napakakapal ng dumi pa sa likod. Okay. Ayan, so sa paglilinis natin ng aircon, ang ating katuwang dito is itong ating product na Amber Protect. Ayan, Amber Protect Coil Cleaner. So ito yung ginagamit namin. Pwede siyang gamitin sa evaporator, pwede rin sa condenser. So sa pagtitimpla nito, naipakita na rin naman natin. So usually hinahaluan natin ng tubig, 50% water, 50% ng Amber Protect. Kung sobrang dumi, ginagawa natin na 100% Amber Protect. Ayan, so hindi naman siya nakaka-apekto dahil ito yung mga ginamitan na natin dati. So matatagal na mga lumang unit na yan na ginamitan ng Amber Protect. Pero mapapansin nyo ang coil, hindi naman siya nasusunog compared sa ibang mga ginagamitan ng mga kimikal or gumagamit tayo ng ibang kimikal. Ito yung gagawin na natin na P4 error. So hindi kami makakonclude kaagad na ang problema natin nandito sa board. So dahil nakita namin kanina during observation ko, sobrang init ng compressor, sobrang init ng condenser. So sabi ko parang, kasi titingnan namin ng unit malinis eh, parang bagong cleaning, pero nakita ko doon sa likod medyo ito makapal ang tama ng dumi. Ayan, kaya lang dikit siya. Yan o. Ayan. So ang gagawin natin ngayon dito, babasahin ko lang muna siya, and dito namin pinapasok talaga ito, yung katuwang natin sa hanap buhay, si Amber Protect. Kasi ito lang yung nakikita namin na nagiging maayos, nagiging malinis ang mga aircon natin. So sa panahon ngayon na sobrang init ng panahon, hindi natin mahanapan ng magandang lamig ang aircon. Kahit na anong brand yan, anong klase, matibay ba o mamahalin ng aircon. So sa init ng panahon hindi natin kayanin. Kaya yung solusyon na nagagawa natin is dapat malinis ang mga aircon natin. Katulad nito, nakitaan namin na medyo madumi. So naglabas siya ng error na P4. So nahihirapan ng aircon. So yung P4, alam naman natin na maaari sa board or ang solusyon natin is board kaagad. Which is hindi muna natin puproceed doon sa replacement or repair ng board. So sa cleaning muna tayo, step by step ang gagawin muna natin. So ngayon lang din tayo nagkaroon ng time para makagawa dito.
Okay? So, madali lang naman ang application. Pwede natin basahin muna. Ito, babasahin ko lang muna sa bed. Naka-ready na tong aking pressure washer. So, unahin ko na tong condenser ha. So, itabi ni Mimi. Ayan o. So, mapapasin nyo, napakaitim nung likod. So, akala natin malinis na. Then, saka namin ipinapasok yung application ng Amber Protect. So, pwede siya sa condenser, pwede sa evaporator. So, marami na kaming ginawa na ganito na ina-apply namin kahit sa condenser para importante malinis eh. So, bababaran lang naman natin yan. Itong ginamit ko, actually, puro na ito na Amber Protect. Dahil kanina, napansin ko, napakahina ng buga nung tawag dito, yung condenser, yung fan blower, hindi halos maramdaman yung hangin sa likuran. So, sinilip ko nga, napakasakal ng dumi. Ayan. So, ito, binuhos lang natin dito. Then, antayin natin siguro mga 15 minutes bago natin banlawan ng tubig. Okay? So, itong harap, a-applyan na din natin. So, mamaya papakita namin sa inyo after na malinisan natin. Ito, pakita mo ito sa likod. Ayan o. Actually, malinis yung unit kung titingnan natin. Pero, tingnan nyo itong naging dumi na inilabas. Isinukan niya. Ayan o. Tingnan mo. Napakaitim. Ayan o. Lumot-lumot siya. Pero yan, hindi yan natatanggal ng tubig lang. Kung hindi nyo gagamitan ng chemical o itong ginagamit natin na Amber Protect, hindi nyo yun matatanggal. So, ang nangyayari, sobrang dumi, hindi nyo napapansin, akala nyo malinis ang unit. So, mapupunta kayo doon sa nagkalikot ng board, nagpalit ng board, pero ang naging problema lang pala is napakarumi ng unit natin. Ayan, napakakapal ng dumi. Kahit pansinin natin na akala natin is malinis. Ayan yung naglaglagan dumi galing doon sa condenser natin. Ayan o. So, pagkatapos natin applyan ng Amber Protect. Ayan. Okay, so sa evaporator, ganun din. So, lagi natin pinagtutuunan ng pansin is yung hangin dito sa harap. Kapag naglilinis tayo, mahinang hangin. So, nakapokus lagi tayo sa evaporator. Pero, ganito, sa ganitong panahon na napakainit, so, pagtuunan natin ng pansin yung condenser. Kasi nandito ang buhay ng compressor eh. Kapag hindi nakakalabas ng maayos yung init natin, o nailalabas yung init ng condenser, so, ang nangyayari dyan, nag-overheat. So, dun lumalabas yung mga error. So, mamaya i-explain natin sa loob. Kapag nabasa ang board mo sa paglilinis, huwag kang matakot. Basain mo lalo. Yan. Labahan mo na. Katulad ng ginawa ko. Pag nabasa ang board, ang solusyon, patuyuin mo bago mo gamitin.
Okay, so ito yung in-observe nating unit. Ayan, nagbaha na dito. Maandar na siya. Ayan, so wala naman siyang lumalabas ng error. Wala tayong nakitang error. So i-off muna natin yung unit. Yun. So ini-off ko muna para medyo hindi maingay. So yun yung nilinis natin. Nilinis din natin yung condenser doon. So ang ginamit natin na chemical is Amber Protect. Ayan. So pwede sa evaporator, pwede sa condenser. Depende sa inyo kung paano nyo ititimpla. So napakadali lang naman gamitin. Pwedeng 50-50, 50% water, 50% amber, or kung talagang madumi ang unit, pwede mo siyang gamitin na 100% amber. Ayan. So maayos ang pins niya, maayos ang coil. Hindi naman siya nakakasira ng pins. Okay. Ayan. So ang error nito is P4. Kanina pa siya umaandar, hindi naman siya naglabas na ng error. So ang isa na nakita natin na naging problema, kaya lumabas yung error, ay dahil doon sa sobrang init ng condenser. Okay, so nakaka-detect sa kanya kapag nag-overheat. Makikita nyo yung mga sensor dito. Ayan, ito yung sensor na kulay puti. Ito yung tinatawag na tayo na high temp sensor, high temperature. And yung nasa baba, yun yung low temperature sensor. Pero sa condenser din siya. Mainit din siya. Kaya lang, pag sumobrang init, nagkakaroon ng problema. Okay? Ayan, yung isa is ambient. Ito, yung sensor na isa is yan yung tube sensor o anti-freeze. Yung nakaka-detect kapag ka nag-a-icing. And itong nasa harap, yan yung room temp sensor o yung temperature sensor natin. Okay, so papasok tayo sa opisina. Okay, so ito yung unit na nilinisan namin kanina gamit ang Amber Protect. So ang problema niya talaga is, ang lumalabas sa kanya is P4 error. Okay, so mayroon akong, inilista ko lang naman ito para hindi na tayo magtagal. So yung sensor niya sa labas, makikita niyo meron siyang ambient sensor, condenser sensor, compressor sensor, and dun sa pinaka-control niya is meron tayong room temp sensor, evaporator sensor. Okay, so ano ba yung gamit ng mga sensor na yan? Okay, balikan natin dito sa unit. Medyo masikip kasi dapat sa labas kami, kaya lang malamok. Malamok yun. Dami lamok sa labas. Okay, so yung compressor sensor na sinasabi namin, ito yan, yung pinakamalapit. Ito yung may pinakamataas na value is nasa 40K. Then ito yung sa condenser sensor. Then yung nasa harap, ito yung room temp sensor, and ito yung evaporator sensor nasa kabila. Okay, so sa split type, ganyan din naman ang ginagamit natin. Ganyan din. So kahit na pag nakuha nyo yung nando sa window type, pag in-apply nyo sa split type, parehas lang. Nasa loob lang yung isa nasa labas. Ano? Okay, so may mga na-experience kami na problema na ganyan. Kwento ko lang saglit May ginawa kami sa part ng Sampaloc. So nagpalit ng indoor board, nagpalit ng outdoor board. Hindi nila na paandar, namamatay yung unit. 1 hour, 30 minutes, namamatay yung unit. So naging problema lang na ginawa namin, yung sensor na napansin namin, nagkabaliktad. And bukod doon sa nagkabaliktad, sobrang init talaga. And then sa panahon ngayon, sobrang init ng panahon, talagang tumitirik ang aircon. So katulad nito, yung nakita namin na problema, hindi muna kami nag-option or hindi muna namin pininal na i-check yung board kasi maandar siya Then lumalabas lang yung P4 pagka medyo tumagal na. So ang nakita namin, ang chinek ko lang, kinalas ko itong condenser, doon ko nakita sobrang dumi ng loob pala. Then yun nga yung ginamitan namin ng chemical na Amber Protect. Ayan. Okay. So, ang sensor kasi katulad nito, kung sobrang init ng panahon, tapos yung setting mo ng temperature mo is, sabihin natin nilagay mo sa 18 degree, nahihirapan palamigin yung room. So, ang nangyayari doon sa outdoor, sobrang init na ng ating condenser.
So kung hindi nagpahinga si compressor, tuloy-tuloy ang init ng condenser natin, tuloy-tuloy ang init ng compressor. So sa sobrang init, nadagdagan pa ng init ng panahon, nadidetect ng sensor natin, ito ang nakaka-detect. Ayan, bumutin natin ha. Ito, yung nakadikit sa compressor. Siya yung nakaka-detect ng error na P4. So ang P4, ang ibig sabihin ng P4 is kapag tiningnan nyo sa error code, so masasabi yung outdoor board na ay itong main board or outdoor board kung tawagin natin, or IPM driver, depende kung ano yung term na ginagamit. Magkakaiba, sa iba-ibang model magkakaiba, iba rin yung error code. Pero dito sa ganito, yung P4 niya, ang tinutukoy, maaaring sira ang compressor, maaaring overheat, maaaring sira ang board. So maraming pwedeng panggalingan. So doon sa error na yan, kung i-analyze nyo yung problema, umaandar naman siya, pero kapag tanghali or sobrang init, lumalabas yung error. So ano yung pwedeng panggalingan? So doon nga sa analyze namin, ang nakita namin is, tingin ko madumi, sabi ko. Kasi sobrang init ang condenser, then hindi nakakalabas na maayos yung hangin dito, yung init. Kaya lumalabas yung error. So ang nakaka-detect nun, yung sensor na ito, and ito, pati yung ambient. Pero yung ambient sensor, so nasa ilalim nito, yun yung ambient. So nagdi-detect niya ang init ng panahon. Ito naman, nadi-detect niya is init ng compressor. Dito is nadi-detect niya init ng condenser. Kumbaga, sumusobra na siya dun sa limit niya or dun sa masasabi natin kapasidad or yung maximum heat is nakukuha niya. Kaya kapag umabot ka dyan, madidetect niya yung error. Okay? Kung hindi man error na P4, do sa iba, is yung pwedeng maglabas siya ng PO or something. Iba-iba eh. Hindi natin eksakto din na makikita. Kaya pag may nagtatanong, ano ba yung error na yan? So, depende. Hindi natin masabi din yung eksakto. So, maaari, check natin muna yung mga sensor. So, pwede. So, katulad nito, hindi na nga natin ina-option na i-repair ang board. So, tiningnan lang natin. So, ang ginawa namin, nilinis namin. Ayan. Then, ilagdag na rin natin para sa technician, para sa user ng mga aircon. Kapag sobrang init ng panahon, huwag nyong sabayan ang init ng panahon na gusto nyong palamigin na malamig ang room nyo. Okay? So, i-adjust nyo. Katulad ng aircon namin, sa init ng panahon ngayon, ang setting ng aircon namin, 27 degree. Yun. Kita mo. I-flex mo nga. Okay. Ayun. 27 degree ang setting namin kapag sobrang init ng panahon. Tatanong nyo, bakit? I-aircon naman yan. Bakit ba nilagay yung ganyang temp kung hindi mo rin naman gagamitin? Okay, so hindi kinakaya ng ating outdoor, ng compressor, yung init ng panahon. Then, yung room mo, hindi naman siya kayang palamigin. Like, inilagay mo sa 18 degree. Sa sobrang init ng panahon, sa tingin nyo, kung medyo malaki pa ang room, hindi naman siya kayang palamigin ng 18 degree. So, ang mangyayari, ang compressor, hindi nagpapahinga. Tuloy-tuloy ang andar, or hindi siya nagmi-minor kung inverter. So, kapag hindi nagmi-minor ang compressor, then, nasabayan pa ng madumi, sobrang init pa ng panahon, ang mangyayari, overheated si condenser, overheat si compressor, overheat lahat pati utak ng tao nag-overheat. Ayan, so ang mangyayari, maglalabas siya ng error, magagastusan kayo, or talagang tumirik ang board, masira ang compressor. Okay? Kaya sa panahon ngayon, kung sobrang init, huwag nyong sabayan ang init. Mag-adjust din kayo. Kung dati gusto nyo is 18 degree, sanay kayo sa 18 degree, i-adjust nyo ng 26, 27. Kami 27 lang pag sobrang init. So 26 degree para makapagkaroon ng pahinga. So sa hapon naman, medyo makulimlim ang panahon or medyo malamig na ang labas. So pwede kayong mag-adjust kahit sabihin nyo 24, 23, 20. So pwede na. Pero pagkadating ng tanghali, hindi siya kakayanin. So doon namin napansin. So yung sa amin, yun yung halos madalas na-encounter namin na problema doon sa labas na hinahanapan ng lamig ang room na hindi naman talaga kakayanin sa init ng panahon natin ngayon. So mapapansin namin, sira ang board,
or may mga error na lumalabas. So, yung error is nadidetect na nyo yung sobrang init. Yun yung kadalasan na problema ngayon. Okay? So, yun lang naman. So, ang gamit ng mga sensor, alamin nyo lang kung anong bang gamit ng ambient, ano bang gamit ng ito, yung compressor sensor, kung tawagin natin. Compressor talaga nakalagay sa Google ito eh. Then, ito is condenser. Tapos, dun sa harap, ano bang gamit nung sensor na nakakabit dun sa ating evaporator. And ano bang gamit to sensor na nasa harap, yung room temp. So, yun lang. Nasa Google naman yan. Pwede ninyong i-search para madali nyong ma-analyze yung nagiging problema. So, lahat ng error na inilalabas kadalasan na. So, lahat ng error na inilalabas niya ng display natin is kung ano yung nadidetect ng sensor. So, i-analyze lang natin. Sobrang init ng panahon, naglabas ng error. Katulad yan, P4. So, ano bang pwedeng dahilan? Okay? So, pwedeng nanggaling din sa sensor. So, mahirap pang i-analyze lang natin para hindi tayo malito. And, baka mamaya, katulad nun, yung trouble nito is P4. Ang pinokus natin is, nandun tayo sa board, nagpalit tayo ng board, nagpalit tayo ng sensor. So, kung iisipin nyo, ang problema lang pala is matumi. So, itry nyo muna. Tingnan nyo kung talagang nakakabuga ng maayos yung hangin sa likod. Yung mainit na, yung init ng condenser na ilalabas ba talaga. And yung setting ba ng temperature is kinakaya bang palamigin yung room. And ayun. So, bago kayo mag-proceed doon sa palit ng board. Or mamaya palit ng board, tapos ganun pa rin. So, sayang. Magagastusan ka na. Sayang gastos. Sayang pera. Ayun. Sa hirap kumita. Okay. So, ayun lang. So, kadalasan sensor lang naman. Check nyo muna sensor. And para ma-analyze nyo lang. So, aralin nyo na lang kung saan. Katulad nung ginawa namin pala, may kwento ko yung ginawa namin sa Sampaloc. Yung nagpalit na nga ng outdoor, nagpalit ng indoor. So, ang ginawa lang namin, kasi nga, medyo sobrang init ng panahon, then, na system reprocess na, kumbaga, dinaan na rin sa system reprocess, yung naging karga siguro na refrigerant is hindi na yun yung eksakto. So, ang pinagawa lang namin, yung sensor na malapit sa compressor, nagkabaliktad pala yun. So, medyo ibinaba namin ng konti, katulad nun, yung nakadikit sa compressor, nasisikatan pa ng araw. So, binunot, in-adjust namin sa medyo mababa ng konti. So, dahil sobrang init. Tapos yung dito, lalo na pag na-system reprocess yan, kasi hindi na yan yung standard na lamig or hindi na yun yung init na nadidetect niya talaga. And ito, yung sensor na nadidetect dito, kapag hindi nalalamigan yung sensor dito, so inililipat namin doon sa medyo malamig. So, yun, nag-normal na yung unit na gagamit nila ngayon. So, ang problema lang pala is yung pagkakalagay nila ng sensor. Nakapagpalit pa sila ng indoor, nakapagpalit ng outdoor. So, sayang. Sayang ang pera. Nagastos. Okay. So, yun lang naman. Para lang madaling i-analyze. So, aralin nyo na lang kung anong gamit ng mga sensor. Saan ba siya ginagamit? Ano ba yung nadidetect niya? Ano yung possible ma-detect ng room temp sensor? Ano yung possible ma-detect ng condenser sensor? Ito, yung compressor sensor, yung evaporator sensor. So, yun lang. Bago kayo mag-proceed doon sa replacement ng board. Okay? Okay, so sa mga ganitong problema, importante na ginagamit natin si Amber Protect sa paglilinis ng ating mga aircon, lalo na kung may mga lumalabas kayo na error. So, importante ngayon, lalo na sa panahon ng tag-init, na malinis ang aircon natin. So, sa tulong ng Amber, nalilinis ng maayos yung ating aircon. So, katulad nitong isang nilabas namin na yan, nalinis namin si condenser, nalinis namin si evaporator, and ayun, wala na yung error na nagiging problema nila na P4. So, hindi tayo nagpalit ng board, hindi tayo nagpalit ng ibang spare parts. So, cleaning lang ang ginawa natin. Naging maayos na yung aircon. So, ang Amber Protect pala ay available na sa ating TikTok shop, JDL Electronics Service Center. So, pwede na kayong mag-check out. Okay. Ayos!